Secretary sorry. Henry Uri sa How is DCRH. the morale of the president, of the former president at the detention center? Kumusta ang moral po niya? Ang sabi ni Vice President Duterte, na promote ko na, no? Ni Vice President Duterte ay mukha namang in high spirit siya. At ang Mhm. sabi nga niya, pinauuwi siya ng pilit ng tatay niya. Dahil sabi niya, umuwi ka na at magtrabaho ka sa Pilipinas, no? So tatay pa rin and very concerned about the Philippines pa rin. Pero Dahil habang Secretary, nakakakain ba siya? Nakakainom ba siya ng gamot? Wala ba siyang iniindang sakit? Nakakatayo ba siya mag-isa? Paano ang kanyang pamumuhay ngayon sa loob ng kulungan na mag-isa? Ulitin ko, Henry, ha, hindi ko pa siya nakikita. Ang nakakita lang sa kanya, one, si E.S. Medaldea, one, si VP Sara, and today at 9 o'clock, si Executive Secretary Medaldea rin, former Secretary Medaldea. No? So ako, I can only rely on what VP Sara has said. No? VP Sara said na okay naman daw si Presidente, medyo nung time na binisita niya, hapon na, isang meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Okay? Now, let me tell you about the detention facility. Kahapon kasi, I had lunch with the Dutch National. Itong detention facility po is not exclusively for the ICC. It is an international detention facility being run by the Dutch government. And in fairness, they refer to it as the Hilton Prison. Kasi wala siyang rehas. It's a compound. It's like a dorm, I guess. No, walang rehas. They're free to move about, and quality of food naman is hindi masama. Kaya lang daw, syempre, it's Dutch food, no. And they have accommodated President Duterte's preference for rice. So, ang tawag po dito sa Europe ng detention facility being run by the Dutch government, but it's an international detention facility na merong particular wing reserved for the ICC is Hilton Prison. Pero I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. And although alam ng mga doktor ang gamot doon, ang aking huling narinig is they are providing him with substitute medicine. Kaya nga po kagabi, nag-deliver kami ng totoong medicine niya with letter and prescription para makita nila na hindi na dapat substitute medicine ang bigay kung hindi yung talagang mga gamot na ni Presidente.